Kaya lahat ng abono ilalagay nyo dyan, maliban doon sa organic fertilizer, yun yung kakainin niya. Pero pag ito nilagyan natin iba pang ibang abono na lalo na kung synthetic, baka matuluyan. Bali ang aalisin lang po natin dito, yun nga yung kalamandarin, tapos yung mga tuyo. Ito. Hindi, okay lang yan. Alisin natin yung gaya ni Re. Ito na mga nagbalat ng dahong kamatsili ito ito isasama nito, magkukusa na to siya pag yung ma-apply natin yung organic na abono. Magbibihis yan. Magbibihis yan. Hindi man ngayon yan, pero unti-unti yan. Re-recovery muna yung kalamansi nito nung ating organic. Ito, hindi na kinakain yung pataba niya. Ito na nagiging cause niyan. Tapos na tutuyo, kaya tatanggalin nyo ito yung mga sangang tuyo na ito. Hindi kasi mahapdian dito, sir. Hindi naman ano. Magandang umaga po sa inyo mga katribet, po sa aking YouTube channel. Dito po tayo ngayon sa Andaw Tarlac para po makamusta natin yung pong ating matagal po na dineliveran po rito ng ating punlang kalamansi, at makita rin po natin po yung sitwasyon, kasi halos magtatatlong taon na pala itong ating napuntahan na ito. Yung ating kaibigan napunta ulit po ng ibang bansa. Ngayon ang magiging naging problema niya sa kalamansi ay mayroong naninilaw. Dala po tayo ngayon ng ating organic fertilizer para po yun ang ating ilagay. Mukhang yung pataba po na kanilang ginagamit na urea hindi po nakakain ng husto. Kaya ngayon meron tayo yung ating bagong abono, ang ating ipagagamit po sa ating subscriber para doon sa kanyang kalamansi. Hindi pa po siya nakaka-harvest dahil ngayon pa lang halos na pamumungahin yung kalamansi, dahil ang kadalasan po yung nalalaglag. Kasi nung dineliveran natin siya sa panahon po ng bungahan, nakaligtaan naman po natin na itawagan ako para doon sa panibagong schedule ng pagpapabunga. Matagal po na panahon di tayo nakakontak. Ngayon naman po nung tumawag siya, yun, mumungahin na po natin yung kanyang kalamansi kasi kulang 3 taon na. Dapat talaga nakaka-harvest siya. Pero meron na rin siyang na-harvest, hindi nga na po siya ganun karami kumpara doon natin sa ating naalagang kalamansi. At meron din naman pong ibang mga namatay na rin. Yun naman po ay hinanapan naman po natin ng panghuli doon sa kalamansi. Pumunta po tayo doon sa kanya pong farm para pumakita natin yung kanyang kalamansian. Ayan. Dito po tayo, nakarang tayo pinag-deliver dito sa Anao, wala pa itong bahay na ito. Ngayon, halos siguro baka nasa kulang 1 taon pa lang siguro itong makikita. Bago pa lang yung pong bahay nila kuya. Sasakay tayo mga kapilya dito. Traktora. Okay, yan na yan. Laki ng truck na ito, ano? Dala na po natin yung ating bula, yung shoutout natin sa kuya. Yung ating pataba. Punta tayo doon po sa farm na Sir June. Shoutout po natin si Sir June sa ibang bansa. Para makita natin po yung kanyang kalamansihan. Ilan po tayo nakasakay rito. First time natin makasakay rito sa traktora. Dati kasi sinasakyan natin kariton. Ngayon, ito, traktora na.
ba yung tubig doon? Malakas naman po. Ah, malakas. Kaya lang natin bilong init. Opo, may init po. Oo. Kaya 3 taon na yan, ano? Opo. Oo. Kailan lang 3 years naman. Ito yung pinare-rent ni Kuya. Opo. Ah, Saka yung nandun sa likod pa po. Bali, tatlo po yun. tatlo yung ganyan. Mahal din kasi yan eh. May harvester si Kuya. Wala po. Ah, wala pa po. Hands before traktora, ano? Dahil tatlo lang. Maganda rin kasi may traktora eh, pakararo. Magkano ang upa niya sa 1 hektarya? 2.7 po. Ah, mura na, ano? Isang paraan, dalawa. Isa po. Isang paraan. Pagka dalawa, Pag dalawa po, magiging 3.4 po siya. mga nasa 3,400 to 4,000. Pwede na nga, ano? Matipid lang naman yata sa kurudo yun, ano? Opo, matipid naman po. Oo, matipid siya. Malaking tulong ito sa mga farmers. Opo. Makapabilis na ngayon. Oo, yung trabaho. Ganyan eh. Panahon na uli ngayon ng kuwan. Paghahanda. Tapos ang alihan, Ayan, tanim uli. Maisan dito, ano? Puro mga hybrid na mais. Sa 1 hektarya, nakakailan sa akong mais? sa tubo po yun po, sa isang sa isang yan, ano yun, 100 na kaban, gano'n. Marami na yan, ano? Kuha na yun, binutil na. Hindi pa po. Sako pala. Sako pala. Ah. Pag pinutin pa dito na lang nasa 90, gano'n. Mga 90 eh. Opo. Pwede na rin. Magkano ba ang isang kaba na mais? Ang swerte na ngayon, ano eh, may 1750. Mababa, ano? Opo, dati po, 20, yun may mababa, kaya lahat ng farmers na yun, ano, umaray. Para yung mga magmamais. Dahil mababa yung price. Oo. Yan lahat ng ano natin eh, mga bulong ginagamit. Ay, totoo. Mahal po yan. Insecticide. Side. Tapos mababa kaya yung maliit talagang kita ng mga farmers. Ay, totoo yun. Gaya yan, no? Manual pala binabalatan. Opo. Dry busang po ang tawag yan. Oo. Tapos hihimayin. Ini-tracer. Ini-tracer po. Oo, ini-tracer yan. Mas marami sigurong nakukuha sa ganyan. Opo, kasi yung dry busang po kasi malahan. Oo, di kagaya nung rekta na kuha, marami natatapon. Yung rekta sa kumbay, yung ano, maraming natatapos na Sasayang, ano. sayang. Oo. Kaya lang ito, medyo matrabaho lang. Ang trabaho sa pagasto. Pagasto. Oo, kasi marami kang uupahan tao dyan. Eh, no? Opo. Pero ganun din mababawi mo rin kasi po ano. Dahil sa dami, ano. Dahil sa dami ng makukuha mo. Saka Oo. yung natatapon. Kung malilimit siya, tama nga naman. Sayang nga naman yun. Ang luluwang ng mga lupa rito sa inyo, ha? Lahat yan eh, kayo nag-aararo. Ako, Halos dito. Halos hindi na rin kayo mapahinga niya. Gabi lang, ano? isang madaling araw na kami umuwi. Oo. Hindi na lang ito. Grabe pala. Puro hybrid ang mais dito. Ay, ito. Kami dito. Ayan.
sa insekto. Meron po Matakaw. meron din po. Ay na hybrid po talagang ano na insekto. Oo. Ito po yun. Parang yung mga insekto yung nasa sa mga namin. Oo. Puro mais pala rito. Ay, yun yung kalamansi ni Kuya. Oo. Tagtuyot pala rito, wala nang tubig yan, ano? Wala po. Galing lang po sa tubulan. Puro mga deep well, ano? Wala po. Oo. Wala po. Di kayo nabahaginan ng irrigation. Wala po. Oo. Hindi na umabot. Pero dyan sa kabilang baryo, Meron naman. na po. Maharap lang po na ng template. Ayun. Naharangan. Kaya hindi nakakuha. Oo. Maluwang yung yung lupa ni Kuya. Maluwang yung lupa niya. Ayaan. 4 hektarya. Pero konti pa rin may tanim. Ayan lang, yung kalamansi. Kailangan pala natin ito, damihan ng organic. Natuyo ko din. Mga kalamansi. Sa kanya rin yung panayan. Talungan. Opo. Oo. Bali ito Kuya, ito yung ating organic fertilizer. 2:1 ito. Mahahaluan natin siya noong 2100 sulfate, ano? Bali ang gagawin ninyo, isang sakong sulfate tapos dalawa nito. Palahin ninyo para maganda ang... Dalawang sakong sulfate tapos Hindi, isang sako ng sulfate, dalawang sako nitong organic. dalawang sako nito. Oo, kaya bali ito, dalawa at konti noong sulfate para dito sa kona ito, yung abono. Kaya paglagay natin dito sa ating kalamansi, lumamay pupuntahan natin. Pero ang ratio niya, 2:1. Po, isang sulfate. Paghahaluin ninyo, papalahin ninyo para mag-mix. Katapos po natin ang ating paglalagay ng abono, lalagyan natin siya ng tubig. Tutubigan muna natin. Sarap punta muna tayo ito. Gano'ng karami naman siya? Ang dakot naman natin ay 4 hanggang 5 dakot.
4 hanggang 5 dakot dito. Yan paikot. Oo. Doon sa Pwede na po Madaanan nating lang ng tubig. paikot din sa basta't yung madadaanan ng tubig na hindi malayo doon sa puno. Kailangan kung ano po yung dahon ng kalamansi na yun, yung bilog, doon natin siya ilalagay. Para noon kalat na yung sanga niya, yung ugat. Medyo nasaktan ito noong matinding init. Tapos yung pataba natin hindi na masyadong nakakain. Kaya kailangan natin talaga ng organic. Dito, kawawa yung kalamansi. dito natin siya ilalagay. Huwag niyo ilalagay dito sa may tampok. Dito sa may mababa lang oo, siya dito ilagay. sa lahat ng area natin mababa. May bunga naman pala yun. Yung sulfate, yun ang ating ilalagay. Huwag na yung urea. Kadidilig lang pala, ano? Opo. Kadidilig lang niya. Pang 3 araw lang po ito. Nabilig. Nadiligan. Halos ang pagkain niya dito lang sa gilid. Okay lang ba ito sir kung kahit dito lang hanggang dito lang tubig, hindi na siya makaabot sa puno, okay lang, wala na siyang ano doon. Yung Wala siyang epekto. epekto. Oo. Hindi, okay lang yan. Basta tangko lang dito, mas maganda. Palagay nyo rin dito ng parang pinakabutas. Parang Oo, para paikot siya. Ganun dito sa kabila kasi hindi siya nabubusog eh. Gilid lang yung nagiging basa niya para pag nabutasan nyo rito, pwede nyo rin lagyan ng abono. Pati rin dito. Butasan nyo rin, lagyan nyo rin ng abono. Para hindi lang yung gilid lang na yun ang nalalagyan. Ito, yung lahat ng mga mahihina katawan. Pero pagka malaki, mga 4. Pagka yung mga maliliit naman na ganito, Yung sasama nito ni sir. ay ito yun, 3 yun. Depende sa laki. Oo. Pero pinakakuha mo na lahat, 4 na. Pati ito maliliit na ito para bumawi. Tanggalin nyo na rin ito yung mga sangang tuyo. Ito, tabihan mo na lang ito. Sa pag-pruning sir, paano siya ano yun? Anong Pag pruning yan, ito alisin ito mga sangang tuyo na ito. yung mga tuyo Tapos yung pati yung mga kuwan sa ilalim. Natanggalin yan. yung ganito. Oo. Ito. Tabihan nyo na ito, mukhang matetepok na eh. Ito pala isa yung kalamanda rin. Ito, dapat ito nakatanggal ito. Kalamanda rin yan. Doon mo isasagad ng putol doon sa ilalim na yun. Mahaba na tinik nito eh. Ito hindi nagbubunga yan. Ito yan. Tinan mo yung tugon niya. Nandun na sa bilaw na po sa ilalim. Doon puputol, sagad sa putol. Lahat noong ganyan, ito ang kumukuha ng sustansya. Nanilaw nga itong kuha ninyo, kalamansi ano. Paano ba ito sir? Kasi ito sama itong naninilaw na. Anong may magawa? Kung pa yan, under recovery pa natin yan. Kaya yung pataba natin organic, kailangan ma-absorb yan, makain. Kaya magbeberde uli yan, ikon mo lang ito. Sa abono lang. Oo, lagyan nyo ng paikot para yung tubig pumasok rin eh. Ganon din sa kabila. Doon din natin ilalagay pataba, paikot. Tapos tanggalin nyo ito. So ang kulang lang talaga itong kalamansi ay tubig at saka abono. Abono. Yung abono ninyong ginagamit dito, hindi na masyadong kinakain ng kalamansi. Kasi matagal siyang matutunaw. Una-una, isa rin ito, bunga rin ito ng matinding init din. Kasi regular naman kayo natutubig, kaya lang hindi nga lang medyo nabubusog dahil nakatampok siya. Kaya yun ang gagawin natin dyan. Ang gagawin muna natin, spray muna natin to ng damo. Yun pala pang damo. Ito, pwede sana ganito. Yun, namusta namin ganito. Pag sa kaya naman kaya lang medyo mahihirapan kayo magtubig dito. Kasi dito nang gagaling yung tubig yata, ano? Dito. Oo. Pero dapat ganito talaga. Ganito malinis. Malinis siya, tapos lalagyan natin ng abono. Kain na kain niya. Ganon din sa kabila. Kung magagawa nyo ganito, kahit tutok-tutok ninyo para mabusog. Ganon din yung kabila. Ngayon, ganon naman ka taas ang paglagay ng abono. pasabog. Pasabog siya. Paikot. Oo. Yeah, ito lang yung kuwan. Tama lang itong kuwan na yun. Parang kahon na yan.
Kaya pag napuno nyo ito ng tubig, ayos na ayos yan. No, para no, kain na kain niya yung ating pataba. Ano naman yung... Ngayon yung ilalim, huwag nyo napuputulan. Yung... Huwag nyo napuputulan niya kasi tatangkad lalo yan eh. Para no, hiya mo siyang lumabong. Ang kailangan nito talaga yun. Yun lang, hanapin nyo lang yung mga ganung mahahaba tinik. Tas putol. Tapos, kailangan pala kapag dala tayo ng foliar eh. Ma-spray niya to ng foliar. Yung sa damo? Hindi, sa dahon. Ay, sa dahon. Ay kasi naninilaw yung kalamansi eh. Yung pangalan nun? Oo. Ano ba ginagamit yung foliar dati? Yung powder sir eh. Ay, huwag ka nang gagamit ng powder. Mainit sa kalamansi yun. Palagay ko dahil ito na-spray pa natin ng mga gamot na mainit. Kaya nagkaganito rin yung dahon. Yung kasing gamot natin, pagka nag-spray tayo, pag hindi kinain niya, ganito magiging itsura. Minsan naman maapektuhan. Ilang beses ba tayo maglagay ng abono rito? Tuwing 2 linggo bago magdalagay kami ng abono tapos patubig. Ibig sabihin twice a month. Twice a month. Kasi hindi kami mag-abono pag hindi kami magpatubig. Tuwing patubig, abono kami. Sabihin kada tubig, abono kayo ng abono. Nako eh, baka nasobrahan kayo sa abono nito ah. Kasi ang synthetic may side effect kasi ito ng abono eh. Anong dapat? Ang gagawin natin dito, halimbawa, naglagay tayo ngayon ng ating organic fertilizer. 2 months ulit tayo magkukuha na maglalagay. 2 months. Every 2 months na. Kasi ito, malaki na ito. Magta3 taon na yata ito eh, ano? 4 na. Mag-4. Hindi, 3 taon. 3 taon pa lang ito. Oo, kasabay lang sa akin ito eh. Etong 3 years na ito, pagka ganun, every 2 months lang ang paglalagay. Bilang mo 2 beses pala kayo maglagay sa isang buwan, pero yung tapos tuwing 1 linggo spray. 1 linggo spray. So, Huwag na kayo mag-i-spray. hindi na. Kasi nakaka-apekto pa doon sa ating kon ngayon. Ang spray muna natin dito, foliar na likido. Hindi lang tayo nakapagdala. Sayang at na dapat nakakuha na ito maisabay na. Di bale, pagka sakaling kuwan man eh, naikukuha na lang natin yung pa foliar. Ganun muna gawin natin ano, spray natin muna ito ng herbicide. Pagka patay na siya, tsaka po natin siya ngayon ganito gagawin. Medyo tsagain nyo lang para makarecover po yung kuha natin, yung ating kalamansi. Yun yung kuha natin to. Sa damo, sir. Ha? Anong medisina pwedeng i-apply natin na hindi maka-epekto sa kalamansi? Kahit ano naman niya pa pwede na herbicide. Wala siya. Wala namang side effect siya. Huwag lang kayo mag-i-spray ng mahangin. Dapat kuha siya yung magal lang na tahimik. Okay, ganito may dumahangin-hangin ngayon. Baka makuha yun eh. Ingatan lang natin tamaan yung kalamansi. Mamaya ikukuha ko sa inyo yung gamot natin na pa pwedeng gamitin. Dito naman sa bulaklak niya, sir, bago tayo magbomba dito sa bulaklak niya, ilang araw? Sa bulaklak, pag ito kasi naglabas ang bulaklak ng ating kalamansi, dapat 2 beses sa 1 linggo ang pag-i-spray. 2 beses sa 1 linggo? Oo. Kaya every 3 days ang pag-i-spray nito pagka lumabas yung mga bulaklak. Ngayon papunta tayo sa tag-ulan, hindi na tayo masyadong mag-i-spray. Sa susunod nating alagaan, mga buwan ng October, September, October, ang spray uli niyan, doon na lang natin uli gagawin yun. Kaya kasi ngayon, April, matindi init, kaya ang karaniwan natin puro tubig tayo ngayon, tsaka pataba muna. Bali ito, halos mayroon na tayong patabang nailagay na. 10 days, 15 days, mula ang nalagyan. Kada tubig ninyo, naglalagay kayo ng pataba. Ayun. Wag na po natin lalagyan ng pataba sa susunod. Kasi pagka nagawa na natin muna yung ganito, tsaka tayo ngayon maglagay ng ating organic. Spray muna, tapos baka ito nangyari dyan, nasobrahan nyo sa pataba. Kasi every 15 days palalagyan tsaka tubig eh. 2 dakot lang din sir ang lagay namin eh. Kahit na 2 dakot siya, kumo ganito, hindi na niya kinain yung pataba. Tapos kasi dapat maganda pagka-berde nito eh. Kung
ating nalalagyan na pataba siya. Nagtataka kami biglang nagaganito na. Oo, kasi kawan yan, hindi na kinakain niya yung pataba niya, synthetic. Sobra. Urea, no? Oo. O yun, huwag na kayong gagamit nyo. Yun na pa, yun na ang ating gagamit ngayon, yung ating organic. Yan po ang nagiging sanhi pagka ang pataba natin hindi na kinakain ng kalamansi. Nagiging acidic na yung lupa ninyo. Kaya lahat ng abono ilalagay nyo dyan, maliban doon sa organic fertilizer, yun yung kakainin nyo. Pero pag ito nilagyan natin iba pang ibang abono na lalo na kung synthetic, baka matuluyan. Bali ang aalisin lang po natin dito, yun nga yung kalamandarin, tapos yung mga tuyo. Ito. Hindi, okay lang yan. Alisin natin yung gaya ni Ray. Ito na mga nagbalat ng dahong kamatsili ito eh. Ito, isasama nito, magkukusa na to siya pag yung ma-apply natin yung organic na abono. Oo, magbibihis yan. Magbibihis yan. Hindi man ngayon yan, pero unti-unti yan. Re-recovery muna yung kalamansi nito nung ating organic. Ito, hindi na kinakain yung pataba niya. Ito na nagiging cause niyan. Tapos na tutuyo, kaya tatanggalin nyo ito yung mga sangang tuyo na ito. Hindi ka siya mahapdian dito, sir. Ah. Hindi naman ano. Hindi naman. Pwede naman kayo magkuhan dyan. Gumamit ng gunting. Ay, gunting yung cutter. Meron naman kang pangka. Oo. Nga yan. Narakawan siya. Sige. Kapunta tayo dito. Yung sir, pwede ko ipalista yung anong gagamitin dito sa... Sige. Kuha lang natin. O kaya, may cellphone ka. Meron sir. I-record mo na lang doon sa sasabihin ko para yun ang bibilin mo na ngayon. Doon sa kalamansi. Yan. Yung pong kalamansi niya pala, every 2 beses sa isang buwan nakakapaglagay siya ng 2 dakot. Mula umpisa kuya yun, ano? Oo, 3 years na yung kalamansi. Hindi na po kinakain yung kanyang abono. Hindi na nabago yung inyong brand. Hindi sir. Yun pa rin. Kaya yun ang result. Ngayon pa lang. Kaya ngayon pa lang yung resulta ng ating organic fertilizer para makakita natin yung pagbabago. Ayan po mga katribya, nakapasyal na po tayo doon po sa kalamansi po ni Sir June para po doon sa naging sitwasyon. Ang nangyari po pala doon mga katribya ay twice a month pala paglalagay po ni Kuya no pong pataba. Yung urea ay mainit po sa kalamansi rin yon. Nag-spray rin siya nung isa pong mabaho rin na insecticide, mainit din. Tapos yun na nga, yung ibabaw po ng kalamansi niya hindi po nababasa, andula sa gilid. Kaya yung singaw ng init napunta lahat po doon sa kalamansi. Kaya nangyari parang nasunog po yung kanyang dahon, iba'y natanggal na po yung dahon ng kalamansi. Kaya tapos na doble na po yung init niya noong kalamansi dahil doon sa pataba pati rin sa insecticide. Ngayon pinabago po natin ng setup na itong araw na ito, yung magawa na parang kahon-kahon na alisin po yung mga nandun sa gilid, yung nandun sa kuha ng kalamansi, parang ipantay lang halos muna. Tapos yun po yung ating ilalagay na abono at pati na rin po yung pagdilig, mapuno siya para makabawi po yung ating kalamansi. Sa init po ng panahon ngayon mga katribya, pagka meron kasing hindi nabasa po yung kalamansi natin, sisingaw po yung init nun, ang punta nun sa dahon. Kaya parang nangyari naging pasma. Napasma yung kalamansi ng ating subscriber. Tapos yung pataba niya hindi na rin kinakain. Biro mo 2 beses sa isang buwan ang lagay ng abono. Tapos na-spray pa siya nung mainit din na insecticide. Kaya yun ang naging resulta. Ngayon, yun po ang ating ginawa. Pinasabugan natin ng organic para bumawi at tabayanan lang po natin yung pong resulta nito sa mga darating po na panahon. Pero pina-herbicide muna natin siya para maging malinis at makain kaagad yung pataba po na ating ilalagay. For the meantime, ang kalamansi ay meron siyang mga ilang mga bunga, iba naman po ay wala naman pong bunga dahil nasaktan po yung kanyang kalamansi. Kaya pinatawag po tayo ng ating pong ka-farmers, ang ating katribya, si Sir June.
Paano po mga kaibigan, hanggang doon na po ang ating vlog at God bless po sa inyo lahat. Kita-kita na po tayo po bukas. Bye-bye. Yan, doon po sa mga gusto po magrenta po ng kubota. Ayan, nagpaparenta si Kuya, si Sir June. Dito po sa Anao, Tarlac. Ayan. Puntahan nyo lang po siya, mababa na po yung kanyang renta sa loob na sa 1 hektarya.